Hi guys, another day, another vlog. This is Teacher May, Bicolanang teacher dito sa New Zealand. May mga idadagdag lang po akong tips. Maliban doon sa mga nabigay ko na sa mga previous reels ko about tips kung paano mabilis mapansin or mag-outstanding yung iyong application dito sa New Zealand. Kasi I'm aware na marami na ang may mga provisional practicing certificate na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin makakuha ng employer or ng accredited employer. So, may mga nakakaawa or medyo nakaka-disappoint on their part at naiintindihan ko yung kanilang nararamdaman kasi ang iba ay isang taon na or more than a year na daw silang nag-a-apply tapos nagtatanong sila sa akin ng mga tips or advice. Ito po yung personal tips ko na pwede nyo pong i-consider na idagdag sa inyong CV at gawin. Again, only yung mga may provisional practicing certificate na po ang pwedeng mag-consider ng aking tips. So, isa po sa naisip kong pwede nyong gawin ay i-revise nyo po yung CV ninyo and ilagay ninyo doon na kayo ay nag-study ng New Zealand curriculum. Pero syempre, kailangan nyo pong gawin muna yon. So, mag-study kayo ng updated changes ng New Zealand curriculum. Again, ang bawat school po dito ay may kanya-kanyang curriculum. So, depende po yan sa ina-applyan yung school kung yung NCEA curriculum or yung Cambridge curriculum yung gamit nila. Kailangan nyo pong mag-research. At kapag nakapag-study or research ka na, i-update nyo po yung CV nyo, pwede nyong ilagay yun na may alam kayo tungkol sa curriculum. And i-upskill nyo po ang sarili ninyo. Mag-self-research kayo tungkol sa Tireo Maori, sa Titirete o Waitangi, and sa other changes, upcoming changes this 2027. Kagaya po sa amin, tinitrain kami sa PLD, dinidiscuss sa seminar namin yung curriculum map ng 2027 kasi nga may mga pagbabago. Kumbaga, hindi lang sa DepEd may mga changes, meron din po dito. So, ang masasabi ko as one tip na i-update po ninyo ang sarili ninyo para hindi po kayo napag-iiwanan. At least kung ma-interview man kayo ng school na ina-applyan nyo dito ay may masasabi kayo na may advance na kayong information sa current changes or mangyayaring changes by 2027 sa curriculum. And syempre, yung Titirete Waitangi po, alamin ninyo yun kung bakit importante yun. Kasi nung bago pa ako dito sa New Zealand, yung first year ko, pinag-seminar po ako, pinadala ako ng school ko sa other school para lang po sa 2 days seminar na yan. So, kung kaya nyo mag-self-study, mag-advance ng reading, mag-research tungkol dyan, ay gawin nyo na po. Para may pwede kayong idagdag doon sa CV ninyo. At least may edge kayo sa ibang applicants na kayo ay may information tungkol doon sa topic na yon, na may alam kayo tungkol sa NCEA standards, unit standards ng inyong major, and maghanap din kayo ng background sa school kung anong curriculum yung ginagamit nila, ano yung localization, saan ba located yung school na yun. So, yun po yung ibang naisip kong tips. Maliban doon sa mga dati nyo nang nilagay doon sa inyong CV. At syempre, lagi kong sinasabi doon sa ibang nagtatanong sa akin, i-adapt nyo, i-revise nyo ang CV nyo based doon sa mga terminologies na gamit sa job posting ng school na ina-applyan ninyo. So, alam ko nakakapagod yung mag-revise ng CV, kada application. Pero mas maganda na po yung i-revise nyo ang CV nyo at ibagay nyo doon sa nabasa nyo sa job posting
before nyo isubmit. Kaysa po hindi mapansin yung CV ninyo kasi same lang ng format na yung dati yung sinasubmit ganun pa rin. Dapat po pa-edit kayo ng edit or revise ng revise para may changes at baka mag-stand out ang inyong CV. At least 2 pages lang po ng CV tapos gamitan nyo ng mga British English terminologies. Huwag na yung American English. Okay po, thank you.